dito talaga ng galaiti rin, etong si LRYAK Small Boy at eto pong si Alputera. Dahil nga mga kababayan, sa pool dito, yung kaalyado nila na si Amy Marcos at si Sara Duterte. Biruin nyo lahat ginagawa ni LRYAK Small Boy at saka ni Alputera para nang sa ganun mapabango yung pangalan ng mga kaalyado nila. Para pagdating ng 2028, automatic mga kababayan panalo etong si Sara Duterte. Pero dahil nga sa mga nangyayari ngayon, unti-unting nagigising ang mga kababayang Pilipino po natin sa katotohanan na hindi po talaga magandang impluensya ang mga Duterte sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong pagsoplak mga kababayan ni Atty. Larry Gadon dito po sa mga pinagsasasabi ni Amy Marcos laban po sa gobyerno ni PBBM. Ito, i-play po natin mga kababayan. Nais kong magbigay ng reaksyon doon sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na bangag daw itong administrasyon na ito. Maliwanag na ikaw ang bangag at ikaw ang baliw at bangag dahil hindi mo nakikita yung mga tamang ginagawa ng administrasyon dahil puro ka galit dahil na kasi malaki ang mga candy na nawala sa iyo sa customs nung pinagtatanggal ni BBM yung iyong mga opisyalis doon. Kaya din nagalit si Chavit Singson mga kababayan kasi kung matatandaan nyo, di ba may hinihiling na posisyon si Chavit Singson sa gobyerno ni PBBM. I think ito ata yung sa PCSO. Ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo po, may 51 na tao na ini-apply itong si Chavit Singson sa gobyerno ni PBBM at yung iba nga napapunta sa custom. Pero dahil nga gumawa ng hindi maganda sa custom, pinagtatanggal ng ating mahal na presidente mga kababayan yung mga taong ini-apply ni Chavit Singson na malapit kay Senator Amy Marcos dyan po sa custom. At yan din yung isang dahilan kung bakit nang gagalaite si Amy Marcos kay PBBM. At hindi lamang po yan mga kababayan, kung matatandaan nyo yung issue sa Pogo na kung saan sinasabi mga kababayan na ito pong si Senator Amy Marcos ay may natatanggap na pera galing po sa mga Pogo operator. At kung matatandaan nyo, ibinulgar po yan ni Pebbles Cunanan. Ngayon ituloy pa natin. At yung nung inalis ni BBM, yung Pogo, maraming mga lollipop na bigay ng mga Chinese ang nawala sa'yo. Kaya ganyan ka. No? Hindi mo nakikita yung mga investments na pumapasok kasi hindi ka nagbabasa ng mga reports. No? Sample na lang, yung Salceda report nagsasabi na 15% ngayon nag-positive ang ating mga investments. Noong bago maging presidente si BBM ay negative 15 yan. So 30% ang naihabol na ni Pangulong Bongbong Marcos insofar as investments are concerned. No? Andyan yung Hyundai, andyan yung Samsung, andyan yung Mitsubishi, at kung ano-ano pa. At kung malilikha na yung mga factories doon sa AI Hub sa Clark, ay napakarami ring mga locators ang mapupunta dyan at yan ay maglilikha ng daan-daang libong mga trabaho. Hindi mo na nakikita. Hindi mo rin nakikita na ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay tumaas ng 96.2% ang employment rate, which is the highest in 20 years. Nagkaroon man ito ng pagbaba ng 95% itong last quarter of 2025 ay dahil yan doon sa sigalot na nilikha ng flood control scams na si Pangulong Bongbong Marcos mismo rin ang nagbunyag upang ito ay matigil. Siya rin ang nagpapaimbestiga. Kaya itong mga rally-rally na yan, naku, halatang halata na gusto lang nilang iligtas yung mga magnanakaw. Tama! Kasi mga kababayan, yan naman talaga ang sinasabi nung ibang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo na talagang kung titingnan nyo, yung isa rin sa purpose ng protesta po nila ay para wag makasuhan. Ito pong si Rodante Marcoleta ng Plunder mga kababayan. At kung titingnan nyo, maliwanag din naman na nanggagaling po yan sa ibang mga taga-suporta rin na Iglesia ni Cristo ni Rodante Marcoleta. At sa party naman ng mahihirap, napakaganda ng programa ni Pangulong Bongbong Marcos sa agrikultura. Napakarami na ng pinagawa ng mga solar pumps para sa patubig. At mayroon ng mga dams na tapos para din sa malawakang patubig para sa mga sakahan. At insofar as social protection is concerned, napakarami na 1.7 million na ang napag-graduate sa sa 4Ps kasi gumanda na yung buhay nila, nagkatrabaho na sila at ang iba sa kanila ay nakapag-aral na.
Marami pa. Sa healthcare, napakaganda ng healthcare natin. More than times 10 pa nga yung ibang mga benepisyo na kahit hindi tinataas ang premium ng PhilHealth. At meron na tayong sa DOH operated hospitals ngayon na zero cash out or zero billing na tinatawag, na libre basta ikaw ay ma-confine sa mga DOH owned and operated hospitals at doon sa mga service wards nila. Napakarami pa. At ang ating mga peace and order situation ay napakaganda. At ang nanggugulo lang ay yung mga rally-rally na yan na wala namang katuturan. Tama! Ang tanging layunin lamang ay malibre o mapawalang sala itong mga magnanakaw at mga nagkasala sa batas. Kaya, mga nang ay, ikaw ang bangag, sobrang bangag ka. Naku, kung nabubuhay lang si Rene Kinect, naku, baka magkwento yun sa atin ng kung ano-ano mga kalokohan mo noong araw dyan sa Pasay. No? Oh, alam niyo mga kababayan, kung tutusin totoo talaga itong sinasabi ni Secretary Larry Gadon. Ano po, dahil kung titingnan po natin, yung ginagawa po ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, talagang ang purpose talaga niyan ay protektahan si Rodante Marcoleta. Kahit hindi po nila sabihin na hindi para pagprotekta kay Rodante Marcoleta, maliwanag naman po yung panawagan nila Iurong yung kaso, iurong yung demanda laban kay Rodante Marcoleta at wag daw baluktutin ang batas. Pero gaya nga po ng paulit-ulit yung sinasabi mga kababayan, mas maganda na talagang hayaan natin na yung due process, yung proseso ng batas, ang magsabi kung inosente ba or hindi, etong si Rodante Marcoleta, kaysa gumawa tayo ng mga protesta at mamerwisyo tayo sa iba natin mga kababayang Pilipino na naghahanap buhay. Anyway, ituloy pa natin etong sinasabi ni Secretary Larry Gadon. Oo. Sayang lang, namatay na si Rene Kinect. Pero ang daming naikwento sa akin noon bago siya mamatay. No? Kilala mo si Rene Kinect, di ba? O, yung may-ari ng motel dyan sa Pasay. Oh, ano sa pool ba? Sa pool mga kababayan, hindi lamang po si Amy Marcos yung sa pool dyan. Maging etong si Sara Duterte sa pool din dito kay Secretary Larry Gadon. Dahil kung matatanda nyo, di ba, nagbitaw si Sara Duterte mga kababayan ng salita about dun sa dalawang estudyante na namarel dyan po sa Tacloban mga kababayan. At ngayon, pakinggan po natin yung matinding sinabi dito ni Secretary Larry Gadon kay Sara Duterte. Biruin nyo kung nung una, soplak ng matindi etong si Amy Marcos mga kababayan dahil nga sa hindi siya nagbabasa ng mga nagagawa ng ating pamahalaan dahil puro batikos lang ang alam nitong si Amy Marcos, kahit si Sara Duterte hindi rin nakaligtas dito po kay Secretary Larry Gadon. Ito, i-play po natin. Oban. Ito, hindi ko na lang pinalaki yung binanggit ni Secretary Larry Gadon. Yung about dun sa kay Rene Kinect mga kababayan na may-ari ng motel dyan sa Pasay. Di ko na lang pinalaki yun kasi ibang usapin yun. Anyway, ituloy pa natin. Doon sa pamamaril ng mga bata ay nagkulang daw sa intelligence ang ating pamahalaan. Ano? Intelligence? Intelligence gathering. Ang intelligence, ginagamit yan doon sa mga enemies of the state. Tama. No? Doon sa mga rebelde. Hindi doon sa mga bata. No? Alangan naman na lahat ng mamamayan, babantayan mo isa-isa yan kung ano gagawin. Ha? Hindi mo ba naisip yun? Ha? Napakatanga mo, boba ka. Isipin mo, 115 million Filipinos, babantayan mo, you will need 115 policemen para bantayan kung ano ginagawa nila. Tanga ka. Intelligence, that's because you lack intelligence. So, no intelligence at all. Yung intelligence ay ginagamit yan ng ating mga ahensya ng pamahalaan upang tiktikan at alamin kung ano ang mga ginagawa ng yung mga tinatawag na enemies of the state. So, hindi mo yan pwedeng gamitin sa bawat mamamayan. Hindi ka nga pwedeng magduda pa tas mababantayan mo, ganong gagawin mo intelligence. Kasi 'di ba sinabi ni Sara Duterte na kaya daw mga kababayan nagawa nung dalawang bata yung pamamaril dyan po sa Tacloban, nung dalawang estudyante, ay dahil daw po nagkulang ang gobyerno ni PBBM sa intelligence gathering mga kababayan. Maliwanag naman na yung intelligence gathering ginagamit po yan sa mga kalaban po ng ating gobyerno ng ating bansa. Yung mga panganib na pwedeng pumasok dito sa ating bansa mga kababayan, yan po yung tinututukan nung intelligence gathering at hindi po pwede natin gamitin yan doon sa mga bata at mga kababayang Pilipino po natin
Dahil nga mga kababayan, hindi naman pwedeng minuminuto, babantayan mo ang bawat isang tao na nakatira dito sa ating bansa. Di po ba mga kababayan? Kaya nga hindi natin alam kung saan bang deksyonaryo kinuha ni Sara Duterte yan. Napaka-boba mo, napakatanga mo. Napakatanga talaga. Tapos sinasabi mo, itong nangyari dyan sa EDSA, yung rally, dahil ito sa pruweba yan ng non-governance or hindi magandang pamamalakad ng administrasyon. Saksakan ka ng boba at tanga. Yung rally-rally na yan sa EDSA ay ginagawa upang harangin ang pagkakaso sa mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi yan dahil na reklamo ng mamamayan. Tingin ka sa paligid mo, may nagrereklamo ba? May nagrarally ba ng mga group of farmers, ng mga IP, ng mga urban poor? Wala, sapagkat satisfied sila doon sa mga programa ng pamahalaan. Ang nagrarally na yan, kinakampihan lang nila magnanakaw, kagaya ng mga kaibigan mo, no? At pati ikaw na rin, kinakampihan ka nila. Isa lang ang tanong ko dyan, sa dami-dami ng ebidensya at testigo dyan sa mga kaso ng impeachment. Ako nga, isa lang itatanong ko paano yung sinasabi ng AFP na wala silang natanggap na pera na pinapalabas mo na ikaw ang gumastos doon sa Youth Summit Seminar na hindi nila tinatanggap, hindi nila sinasabi nila, wala silang natanggap na 15 million. Pero doon sa report mo, pinalabas mo, meron pang 15 million na binigay sa kanila. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, wala silang perang natanggap sa iyo. Doon pa lang Doon pa lang makikita nyo mga kababayan, nakakahiya na. Ito pong ating Vice Presidente. Kasi di ba ikinatuwiran nila yan na nagbigay sila ng 15 million doon po sa ating kasundaluhan mga kababayan. Pero itinanggi po yan ng Armed Forces of the Philippines at sinabi na wala po silang natatanggap na 15 million mula po sa opisina ng ating Vice Presidente. Kaya nga mga kababayan, doon pa lang sa point na yon, laglag na po ang kasinungalingan ng kampo ni Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Halatang halata na Oo. At kung ano-ano mga dahilan pinagagawa yung mga Mary Grace Piatos na yan, kalokohan yan. At bakit naman magkakaroon ng intelligence ang Department of Education? Role ba ng DepEd ang magsawata ng mga rebelde, ng mga komunista, ng mga terorista? Hindi naman yun ang role nyo. Kaya nga huling-huli na tayo dito sa kagalingan ng kaisipan ng mga kabataan dahil kasi nagkulang ang DepEd nung panahon mo lalo, no? Na diba? Alagaan ang tungkulin ng ating pamahalaan tungkol sa edukasyon. Malaki ang sayang nabura yung kay yung kay Eduardo de los Reyes. Pero inyo, kanina pa siya nagsasalita ng kung ano, no? Pero isang oras na siya. Actually, magdadalawang oras na tayo mga kababayan dito. Pero nakababad pa rin siya. Oy, salamat do sa mga basher Grabe kayo, yung suporta nyo talagang nangingibabaw sa akin. Anyway, tuloy pa natin. Kulang sapagkat ikaw ay bobo at tanga. Saksakan ka ng tanga, Sara. Para magsalita ka ng ganyan. Hindi mo nakikita yung nasa paligid mo. Napakaganda ng pamamahala ni Pangulong BBM. Ikaw ang walang kakwenta-kwenta. Kaya dapat ikaw mag-resign dahil wala kang kwenta-kwenta. Bukod sa boba ka na, tanga ka pa, hindi ka pa marunong magsalita, mali-mali ka pa mag-English, mali-mali pa yung mga sinasabi mo. Naku, dapat ka talagang, malaking pagsisisi na kung bakit ka kinuha namin doon sa Uniteam. Malaking pagsisisi. Ano ha? Soplak ba? Nasasaktan ba yung mga didiset dyan? Medyo masakit mga kababayan yung mga binitawan dito ni Secretary Lariga doon. Dahil kung tutusin naman talaga mga kababayan, nakakapanghinayang talaga na nakuha pa nga sa Uniteam itong si Sara Duterte. Kasi kung tutusin talaga mga kababayan, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, nung panahon kasi ng eleksyon, sinubukan ni Sara Duterte mag-motorcade. Libutin ang buong Pilipinas nang nakamotor lang siya. Kaso ang problema, napansin niya mga kababayan na hindi niya nakuha yung kasikatan ng kanyang tatay. Nung unang beses na nagkaraban itong si PBBM, di ba dinagsa na mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga dun pa lang mga kababayan nagkaroon na ng idea itong si Sara Duterte na sumama kay PBBM nung panahon ng eleksyon mga kababayan. So ngayon,
Kung titingnan po natin, yan din yung dahilan mga kababayan kung bakit nakikisakay na lamang itong kampo ni Sara Duterte sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi nga sabi dito, basahin po natin na itong news update. Sabi po dito mga kababayan, ginamit ang white ribbon merch. Pero biglang nabulilyaso ang plano ng mga pro Duterte dahil nga ang gusto nilang gawin, patalsikin si PBBM nung nagrally ang Iglesia ni Cristo mga kababayan. Pero take note hindi po ang Iglesia ni Cristo may gusto nun. Ang may gusto nun, yung kampo ni Sara Duterte na humalo doon po sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ano po, so sabi pa dito, mga kababayan, akala nila madaling madadaing sa hakot, pero mismo organizers nang nagre-rebelde po sa kanila dito sa kampo ni Sara Duterte. Sabi pa dito, bakit kailangan agawin ng krusada ng bayan para lang iligtas ang iisang pamilya mga kababayan, which is etong pamilya ng mga Duterte. Sabi pa dito, kung walang itinatagong anomalya, bakit kailangan sumakay sa rally ng iba para magdepensa mga kababayan? Sabi pa dito, kung titingnan pa natin, may mga video at may mga picture na naglilipana na kung saan, di ba yung mga taga-suporta ni Sara Duterte nananawagan na hindi po sila alis ng EDSA hanggat hindi daw po nagbibitaw bilang presidente mga kababayan itong si PBBM. Pero ano ba nangyari? Ano ba ang naging resulta nitong mga panawagan nilang to? Natapos na lahat-lahat yung mga protesta po nila mga kababayan, pero ang presidente pa rin ay si PBBM. At ayan pa nga dumating pa nga sa point na yung Jollibee gustong i-boycott nung mga DD-shit mga kababayan dahil sa nagpunta lang si PBBM dito po sa unang branch ng Jollibee sa Vancouver, Canada. So ito, i-play po natin. Ayan kasama pa yung Prime Minister mga kababayan ng Canada. Wawa naman yung mga DD-shit, natapos na lahat-lahat yung mga protesta nila, pero yung presidente ngayon, si PBBM pa rin. Di pa rin sila nagtagumpay, mga kababayan na iupo si Sayad. Di ba? Di pa rin sila nagtagumpay. Ang ending, nga pa rin sila. Hindi pa rin naging presidente. Itong si Sara, walang pinagkaiba mga kababayan doon sa ginawa nilang protesta noon na kung saan nakasuot na ng barong Tagalog itong si Sara Duterte at naghahanda na sa kanyang bibitawang salita, mga kababayan, or speech kung sakaling maagaw niya na yung trono ng presidency mga kababayan kay PBBM. Ang problema, katulad din ngayon, nabigo na naman itong kampo ni Sara Duterte na patalsikin si presidente. Ayan diba? Biruin nyo, si PBBM hanggang ngayon presidente pa rin. Nagrally na sila lahat-lahat pero gumising tayo na si PBBM pa rin ang presidente mga kababayan. Sa bagay, maganda naman po kasi ang ginagawa ng administrasyon ni PBBM at maliwanag din naman na nagtatrabaho ang ating mahal na presidente dahil nga kung titingnan nyo mga kababayan, yung kadiwa ng ating mahal na presidente para po sa mga farmers at mga fishermen nating mga kababayang Pilipino ay naandi dito na po mga kababayan sa Oriental Mindoro. At sabi nga po dito mga kababayan, layunin ng programa na mabawasan ang gastusin ng pamilya sa araw-araw na pamimili. Kaya nga po mga kababayan, itong kadiwa ay nagpapatuloy pa rin. Sabi nga dito, ang pagbubukas ng panibagong Kadiwa Center ay malaking tulong sa mga mamimiling naghahanap ng mas murang bilihin dyan po sa Oriental Mindoro. Sabi pa dito, patuloy na pinapalawak ang mga Kadiwa Center upang katugunan ang pangangailangan ng mga komunidad. Sa pamamagitan ng Kadiwa, mas maraming residente ang may access sa sariwa at murang mga produkto ng pagkain. At yan po yung isa sa iniisip mga kababayan ng ating mahal na presidente habang ipinapanalangin ng mga DD-shit na siya ay mapatalsik
bilang presidente ng bansang ito. Ano po, so sabi pa dito mga kababayan, mas pinapalapit ang Kadiwa Center ang pag-abot ng kayang pagkain sa bawat pamilyang Pilipino. So bukod pa po dyan mga kababayan, nasa Bicol na rin ito pong Kadiwa Program Support ng ating mahal na presidente. Sabi po dito, NIA, Kadiwa opens market opportunities for Bicol farmers, offers affordable food to consumers. Mas pinapalakas ng Kadiwa program ang direktang ugnayan ng magsasaka at mamimili upang mas abot kaya ang presyo ng pangunahing bilihin. Sabi pa dito mga kababayan, sa pamamagitan ng Kadiwa, mas nabibigyan ng pagkakataon ng mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang ani ng direkta sa publiko nang walang maraming middleman. Dahil nga pag may middleman, mas kawawa yung ating mga kababayan magsasaka, pero kung direkta nilang maibibenta yung kanilang ani sa mga kababayan Pilipino po natin, mas kikita sila at wala ng mga cut-cut dahil pag may middleman, di ba may mga bawas-bawas pa yan. Ano po, sasabi pa dito, patuloy na lumalawak ang mga pamilihan ng Kadiwa upang mailapit ang sariwa at dekalidad ng mga produktong agrikultura mas maraming komunidad mga kababayan. Sabi pa dito, tuloy pa natin. Ang Kadiwa program ay nagbibigay ng karagdagang oportunidad sa mga magsasaka upang mapataas ang kanilang kita habang pababa ang gastos ng mga mamimili. Sa tulong ng programang ito, mas maraming pamilya ang nakakabili ng sariwang gulay, prutas, bigas at iba pang pangunahing pangangailangan sa mas murang halaga. At yan yung isa sa mga ginagawa ng Marcos administration mga kababayan habang pinapanalangin nitong mga DD-shit na mapatalsik ang ating mahal na presidente. At bukod pa po dyan mga kababayan, kung makikita po ninyo, nagkaroon po itong si PBBM ng PBBM's Goal Board na kung saan ngayon 2026 talagang matulungan yung mga kababayan po nating fisherman. So ngayon, kung titingnan po natin, sabi po dyan, over 1.4 million worth of fishing gear ipinamahagi ng BIFAR sa 13 sa Caraga Fisher Ports mga kababayan. Level up ang huli ng 107 Caraga na mangingisda. More huli, less hirap. BIFAR nag-abot ng 1.4 gear mga kababayan. Tulong sa mga kababayan Pilipino po nating magsasaka. At kung titingnan nyo mga kababayan, yan po yung mga personal na larawan na kung saan talagang tinutulungan ng gobyernong ito yung mga kababayan po nating magsasaka. So kung makikita nyo pa, sabi pa nga dito, hatid ng BIFAR sa 5 Fisher Folk Association sa Caraga yung tulong na makapagbigay ng suporta sa mga kababayan po nating mangingisda. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, napakalaking tulong sa bawat pamilyang Pilipino dyan po sa Caraga Fisher Folks na kung saan nagpasalamat sila sa 1.4 fishing tools na ibinigay, 1.4 million na fishing tools na ibinigay ng ating pamahalaan para matulungan yung mga kababayan po natin mangingisda habang ipinapanalangin ng mga DD-shit na mapatalsik sa pwesto etong si PBBM. So yan, yung mga ginagawa ng administrasyong ito na hindi naman updated etong si Amy Marcos kasi nga sa glip na tingnan niya ito mga kababayan, mas pinipili niyang suportahan yung kasinungalingan ng mga DD-shit. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion nyo hinggil po dito mga kababayan.